This is one of the famous beach resort dati dito sa Pagudpud. Ganito na ang mga resort dito ngayon. Ang dating masigla at dinadayuan ng mga turista noon ay ngayon hindi na naalagaan. Sira-sira at parang napag-iwanan na ng panahon ang lugar na to. Samahan nyo ko explore ang mga abandoned resorts dito at makita kung ano pa bang natira sa lugar na to at kung totoo bang haunted ang mga lugar na to. Alright guys, mapunta na tayo ngayon sa Pagudpud with the boys right here. Let's go! Gusto ko pala magpasalamat sa Cargo Tuguegarao Car Rental Services na nagpahiram ng kotse. Napakabilis nilang kausap guys and di-deliver pa nila mismo kung nasaan ka. Hit them up kung kailangan nyo mag-rent ng kotse. Thank you. Ayun guys, pick upin muna natin yung isa natin kasama, si John Rom. Ayun, kasama natin siya sa Boss Ironman. Sa Kamalanyugan. Tayo sa loob na ng madaming version ang mga tao sa kung ano bang nangyari sa resort na to. May mga nagsasabing namatay na ang dating may-ari ng resort at wala na daw magmamana. May nagsasabi ring ayaw ibigay ng magkakapatid sa adopted na anak ng may-ari. As of June 16, 2023, for sale na ito sa halagang 425 million pesos. Pero sarado at dahil na dyan, madaming nalungkot sa sitwasyon ngayon ng resort. Tingnan nyo dito guys, so abandoned na yung apartment, yung rooms, wala nang yung resort, hindi na siya occupied, hindi na siya active. May ilang turista pa rin ang pumupunta sa Blue Lagoon kasi may mga maliliit pa namang resort o hotel na pwede nyong pag-stayan dito. Pero dyan lang kayo guys kasi i-explore namin ng mga abandoned hotels and resorts dito sa Blue Lagoon. Ganda naman dito, medyo may mga seaweeds. Hindi naman siya madumi pero ayun nga, yung pinaka-abandon na lang dito is yung Hanas Beach Resort. So yun lang, yung Hanas Beach Resort lang abandon dito. Pero okay pa yung mga ibang resort dito, open pa sila. Ang ganda ng view, ikot mo ah. Matapos na maligo and move on nga guys, yung pinakagitna ng cove na to, Hanas Beach Resort. So yun, I think ito lang yung resort na close. May mga maliliit na cottages. Pero Hanas is yung parang malaking resort. Pero sarado siya ngayon. Bumili na kami ng mga kailangan namin para sa iihawin ng isda na nabili namin kanina sa daan. Tamang food trip muna kami bago mag-explore ng mga abandoned buildings dito. Alright guys, so try natin papasukin to ngayon. Tingnan natin kung ano meron dito. Tara. It's already past 11 PM nang matapos kami kumain. Kaya nandito na kami sa isa sa abandoned hotel dito sa Blue Lagoon. Buong tapang ko hinarap at inakyat ang hotel. Kahit first time ko mag-explore ng mga ganitong lugar. Pero habang ine-edit ko tong video na to, may napansin na akong tunog na parang kumakatok habang paakyat ako sa second floor. Hindi ba under renovation to, di ba? Tatanggalin ko yung sound para mas clear nyo mapapakinggan. Hindi ba under renovation to, di ba? Under renovation to, di ba? Hindi ba under renovation to? Kayo na umusga guys, kasi di rin ako sure kung ano ba talaga yun. Pero doon tayo sa taas. Nagpatuloy pa kami umakyat para malaman namin kung ano pa bang meron sa taas at makita yung buong view ng Blue Lagoon. So guys, kuha na tayo ng sarili-sarili yung kwarto dito. Dito sa building na to, ilang tao. Tara sa taas. Taas. Wala yan, pre. Kinamtapos Maynila. Nagumpisa nang magpanik ang mga kasama ko. Kasi naman, first time lang din talaga namin to. Wala yan. Nasayo kasi ka na. Bago yung bago lahat yung pintura. Uy, may nagre-renovate. Nice. Nandito guys. Wow, look at this place. Wow. Pinakataas na to, pre. Hindi, meron pa sa taas. Picture ka, Rex.
Pero di rin kami nagtagal dito kasi nakita kami na nagbabantay ng hotel na to. Kaya bumaba na kami agad at lumipat sa ibang lugar. Wow. So, ayun, hindi na siya nakakatakot guys. So, I think next move tayo dun sa may hanas na. So, guys, pagpasok nyo lang dito, parang may guard dun na nakaupo guys. So, and continue tayo sa ano natin. Shit. So, ewan ko kung nilagay niya to sadya para takutin. Sino mang gustong pumasok dito, pero... Wala pala. Sinubukan namin pumasok dito pero sarado. Kaya pumunta muna kami sa kabilang resort kung saan dito mo makikita na may mga natira pang decorations sa office nila. Check nga natin kung may open na doors dito. Uy, kininam. Kininam par. Wala kami nahanap guys, so bumalik kami sa Hanas Resort para ipagpatuloy ang pag-explore namin. May mga naiwan pang mga sasakyan dito na nabubulok na. Parang feel ko tuloy nasa horror movie ako. Pwede pa to, bearing guys oh. May files dun. May? Files. So guys, tignan natin tong files dito sa may Sa labas ano. ninyo, labasahin. Luwag City. First name, sino to? Guys, sayang to guys oh. May ORC. Out of nowhere, habang binibidyohan ako ni John Rom, bigla na lang namatay yung phone ko. Namatay yung video mo par. Start mo ulit. Wait lang di. Nag-off. Start mo na. Wait lang yung ko. Nag-off yung... Cellphone. Nag-off yung cellphone niya. Nag-off. Yung ko. Sige, yan pre. Nagbilang. Uy. Robot na. Sketchy. Hindi, ba't nag-off pre? Hindi nga. Okay guys. Wala na. Hindi syempre shut off. 3%. Oh, pero bakit siya mag-off, diba? Guys, that's sketchy yun guys. Ako bakit mag-off? Sinubukan pa namin magpatuloy pero nag-umpisa na rin may maramdaman na kakaiba ang mga kasama. Kapakute. Pre, medyo... Uy, kinam. Safe naman kami nagising guys and ayun, nag-breakfast na kami tapos tamang painit lang kasi sobrang lamig ng hangin dito sa Blue Lagoon. Moment we've all been waiting for the thousands in attendance and the millions watching around the world. Rams fans, let's get ready to rumble! Bago kami umalis, pinuntahan muna namin ang mga figurines dito sa Myra Era Resort. So guys, pupunta tayo dun sa may helicopter na nag-crash dito. First time ko makakahawak na helicopter. Guys, ganito pala sa cockpit ng helicopter oh. Wow, stig pre. Stig pala dito bro. Katagaman, alis na. Capacity. Tulayan. Padol. Kahit figurines ng mga dinosaur, parang nakakot pa rin sila tignan. Sobrang laki nila. Grabe. Galing ng artist na itong mga figurines na to. Hindi rin madaling gumawa ng mga ganito. Hindi rin siguro biro ang mga nagastos sa mga figurines dito kasi super detailed ang mga gawa nila. Hanggang ngayon, nakatayo pa ang karamihan sa kanila. Pero syempre guys, hindi pwedeng walang drone shot kahit malakas ang hangin dito. Di ba? Alam mo naman, kayang-kaya ni JV. Kahit mahangin. Kaya nag-stop na rin ako pre kasi lalabas yung drone niya. Sabi niya San, Oh. papakita ko na sobrang galing ko mag-drone. Oh, okay. Kanina. Naniniwala yung mga kasama ko sa kanya. Oo, siyempre Never akong nag-doubt kay JB. Ako lang pa. May tiwala ako sa JB, let's go! Okay? Ang kwento ng Hanas Beach Resort ay isang malungkot na paalala na walang permanente sa mundong ibabaw. Pinakasikat ka noon, abandonado na ngayon. Minsang paraiso para sa mga tao ay ngayon ay unti-unti nang nabubulok. Madaming memories na nabuo dito, mga taong napasaya ng lugar,
nakapagbigay ng peace of mind sa mga taong gusto mag-relax at lumayo sa lugar ng stress. Malungkot man isipin na ganito na ang estado ng resort na to, pero I'm still hoping na one day, maayos ito at makapagpasaya pa ng mas maraming tao. Funny how we figured all the bullshit out. I'm running home to spend the evening on the couch. I'm even eating better, need a vino, let it soak, and I could leave my phone around. I wrote an album out of all the emo feeling, found a better spot to lay my head. I'm feeling